May kumakalat pong fake account ko online na ginagamit sa panloloko. Pwede ko po ba silang kasuhan? Ayan. At upang sagutin po yan, nandito po ang ating panauing abogado ngayong araw na to. On the line, we have no other than one of our favorite lawyers, Attorney Noel Valerio ng MCGI Law Center. Attorney Noel, good afternoon to you and welcome po ulit sa Serbisyong Bayanihan. Magandang hapon po. Kumusta po kayo? Maganda ho talaga Ako, mimiss ka namin. Maganda ho. Actually, yan po yung pinaka-hot na topic ngayon sa mga, lalo na sa mga karamihan sa atin kasi ang daming gumagamit nga ng fake account. Ngayon, pwede ba magkaso? Yes, pwede magkaso. Kaya lang, Attorney Dot, si Sunny, ang problema ko dyan, sino ang kakasuhan? May specific ba name na po pwedeng? Kasi kaya nga fake account ko yan eh. Ibig sabihin, gagamitin yung fake account mo, pero identifiable ba yung gumamit ng fake account mo? Kung identifiable mo at kilala mo, yes po pwede mong kasuhan. At maraming kaso dyan, aside from staffa, yung paggamit ng online na process, meron ho tayong batas doon at yun ang po pwede mong ikaso. Kaya lang ho, sino ang magiging respondent, sino magiging accused dito sa kaso na to, napakahirap po yan. Kasi ang criminal liability ay personal sa mga taong gumawa ng krimen. So dito ho ba sa akin experience ko, ang dami nating text messages na sinasabi ko, Attorney Valerio, na ginamit yung account ko, huwag mong gamitin ito. So tinatanong ko, alam mo ba kung sino? Hindi rin ma-identify. So kung may kaso, yes, pero paano magpo-prosper yung isang kaso, that's a different thing. So, okay, Attorney Dot. Yun po yun ang pinakamahirap na sitwasyon ho dito. Sino ang kakasuhan natin? Wala ho. Hindi mo naman po pwedeng kasuhan yung Globe, hindi mo kasuhan yung Smart, hindi mo po pwedeng kasuhan yung Facebook kasi ito mga hacker nakakagamit sila. Hindi mo rin pwedeng kasuhan yung biktima kasi biktima nga ho. Kung mayroon ng biktima na biktima nung nag-hack ng account mo. So, mahirap po to. May kaso, yes, pero yung kakasuhan ang hirap ho. Wala tayong personalidad. Kasi, remember, lahat ng criminal cases, that is personal liability on the part of the person na yung person dapat should always be identifiable. Okay. So, Attorney, parang suntok sa buwan to eh. Kung ikaw ay biktima nito, parang wala na. Lipad na yung ano mo. Kung may pera ka man involved o kaya ito naman kasi ginamit yung kanyang account, fake account. So, Attorney Dot, hindi mo ma-identify, hindi mo alam kung sino, saan siya, kung magpapadala ka ng sulat sa kanya, wala kang alam. So, ibig sabihin, mahirap, sabi ni Attorney. Mayroon ako kasing isang case, Attorney, na gusto ko sabihin on air ito. May app daw po. Kasi ako, I don't know, kung classmate ko si Attorney Dot na nag-level up na o kaya si Attorney Noel. Si Attorney maalam sa teknolohiya. May app daw po, mga kasambahay, na halimbawa, Attorney Dot, yung cellphone ko, kapag may app kang ganon, pwede, kung yung katabi mo, may app siyang ganon, yung conversation ninyo, naririnig niya, nababasa niya, pwede niya i-control yung microphone mo. Kung may app na ganyan at hindi nakakapagreklamo yung tao, siguro time na ma-educate natin sa pamamagitan ng tulong ng DICT. Doon sa puntong yan, Attorney, kung kayo ang tatanungin, eto bang ganito, magpapatuloy ito, kawawa naman yung nasisira na pangalan. Pangalawa, yung nakukuhanan ng pera. Kung hindi ito mariresolve, magtutuloy-tuloy ito. And no wonder, until now, napakaraming nabibiktima. Nung nakaraang araw, ilan yung nabiktima ng GCash dito sa amin, Attorney Dot. Nawala yung pera niya, na inipon-ipon niya, 3 yata, mga kasambahay. So,
ito naman account ito, Attorney Dot. I do not know. Saan tayo pupunta? Paano? Maglalawak ba ito? Hanggang ganito na lang po, Attorney Dot, Attorney Noel? Yes. Okay, Yes, ako muna, yung- no? Sige. Yes. Sige, go ahead po. Go ahead. Sige, Yes, ako muna. Okay. Yung sa GCash kasi mayroong ginagawa yung mga hacker para ma-hack. At hindi ho ito basta-basta kasi ginagamit yung the same number. Kaya lang may time ho yun. Minsan nawawala, minsan meron. So, ang tanong doon, pwede bang kasuhan ang Glo, yung may-ari ng GCash, the one handling the GCash? Hindi rin nila alam kasi may hirap mo silang kasuhan, i-deny nila kasi walang actual activity on their part na maipuprove mo na sila daw mismo yung gumawa ng hakbang na yon. So, yung identification pa rin ng party who caused yung pag-withdraw ng pera, mahirap. So, until such time na maka-develop tayo ng isang app na identifiable yung number, yun po pwede na siguro. Kaya nga sana yung national ID matuloy-tuloy at magamit at hindi na sila dapat mag-issue ng mga cellphone card number na hindi nakarehistro. Kasi marami pa rin cellphone card number na hindi nakarehistro eh. Karamihan ng punta ka ng store, tatanungin mo kanino na pangalan. Wala, hindi identifiable. Pero yung legitimate na GCash numbers, naka-register. Pero may mga ibang numbers na hindi nakarehistro. Katulad, kung hindi nakarehistro, minsan gagamit sila sa store. So, ang hirap nun. Meron nga akong isang instance, mga pulis ang pinadalan. Illegal yung ginawa, magpapa-GCash. And then, itatanungin mo later on, iba na naman yung number. So, paano nangyayari yun? So, may problema ho pa rin tayo sa hindi lang sa internet service. May problema tayo sa provider. Bakit na ina-allow ho nila yung number na yon na gumana, and then pagkagana, pag naayos na, nakakuha ng pera, nawawala. Pagtatawagan mo, the number your dial is not in service. So, sinabi ni Attorney, it's a provider ang may problema. O sige, Attorney Dot, kayo naman po, Attorney. Thank you, Attorney Noel. Yes. Okay, thank you very much, Attorney Noel. Ako, well, let's go back dun sa impersonating, If you really want to find out kung saan po nanggaling yan, kasi sabi nga po ni Attorney Noel, it's very difficult. But kung desidido po kayo na hanapin po yung nag-i-impersonate sa inyo, pwede po kayong pumunta sa police, no? Meron pong Anti-Cybercrime Division po ang PNP, meron ding Anti-Cybercrime Division ang NBI. You can go to either the PNP or the NBI. Pero yun na nga, mahirap. Kaya lang, paano pa tayo mag-solve dito kung hindi tayo gagawa ng paraan? And sinabi nga ni Attorney Valerio, napaka-importante po ng national identity sana, yung ID, national ID, di ba? Alam niyo po sa Amerika, hindi ka makakakuha ng cellphone doon na hindi mo ibibigay yung SSS number mo, yung kung meron kang lisensya, kukunin nila. Because they want to know before they issue a new cellphone na ikaw ay identified ka na ikaw ang may-ari ng cellphone na yon. Dito sa atin, kulang na kulang yan. And I think, Miss Annie and Attorney Noel, the government has to do something about this. Ang dami na pong nabibiktima. Kawawa naman po yung mga kababayan po natin. Minsan yung inipon na nila ng ilang taon, yung retirement pay nila, lahat na nakuha na. How do we protect our citizens? Yun lang, Miss Annie. Thank you. Attorney, thank you very much, Attorney Dot. The government should do something about this. Alam mo, ilang buwan namin kinaga, Attorney Dot, para maisampa ang isang kaso sa hinihinging tulong dito sa amin sa Servisyo Bayanihan. Nung nangloko sa kanya, dalawang number. Nagawa ng paraan, yung police, Attorney Noel, hinanap talaga siya, gumawa ng paraan at pinapasalamatan ko yung police. Pinapasalamatan ko din yung korte kasi napasunod nila yung bangko na mag-appear sa court. Pinasasalamatan ko din yung telco dahil napilitan din sila na mag-attend sa court.
Pero alam niyo, totoo yan eh. Pagdating ng resulta, nabaliwala yung kaso kasi di naman talaga ma-identify na siya. Sinabi lang niya, nawala, nahack yung ano ko, nanakaw yung cellphone ko. Hindi ako ang gumawa nun. Yung binabanggit ni attorney a while ago, wala ka naman ebidensya na talaga siya. Kaya it's really hard. Kaya it is the time that do you have to do something kasi napakahirap. Ito sinubukan namin ilang buwan para tiyagain namin na masampa yung kaso para tulungan yung taong nanghihingi ng tulong. Inilaban namin sa korte mga kasambahay. After how many months? Kasi ang bilis din attorney dinggin ng judge eh. Kasi first case yun. Na idulog, nahawakan nila. First case, ang bilis ng paglilitis. Lagi-laging nag-i-schedule ng hearing. So after that, ano nangyari? Wala. Kasi hindi man ma-pinpoint, Attorney Dot. Hindi ma-pinpoint na yung number na yon siya mismo ang gumawa. Oo nga, sa kanya yung number. Pero hindi, dinideny niya na yung number niya, hindi talaga siya. Nawala yung number niya, kung ginamit ng iba, ganun. Napawalang sala yun. Napawalang bisa. Again, salamat sa mga pulis na nagtiyaga. Salamat din dun sa judge na napaka-husay naman. Attorney, this is the problem na hanggang ngayon, kita mo, ilan ang nabiktima lately dito sa amin, ng GCash na yan. Nangawala yung pera nila. Oh, kita mo? Attorney Noel. Go ahead po. Yes, mayroong instances naman yung GCash talaga nawawala. Ibig sabihin, hindi rin bigla na lang nawawala at walang dahilan. Kumbaga, meron kaming experiences at nabalita ko yan, nawawala yung laman ng GCash. Hindi rin alam nung service provider. Pero dito sa number naman ho, meron akong personal experience kasi, nagpa-NBI ho ako. Nagpadala yung, tinulatan yung, tinext una yung client ko, tinatawagan din, and then sabi may magpadala ka ng 100,000 hanggang umabot ng 350,000 kasi meron ka matatanggap sa amin na pera na mahigit 1 million. Yun naman nagpaloko kasi dahil doon. Ngayon ginawa namin since nandyan yung number, provide ko sa NBI. Pumunta kami na NBI, nag-file kami ng complaint, provide namin sa NBI, and then na-trace naman yung number. Pero okay, pero nung nakikipag-deal kami ulit dun sa number na yon, nawala na. Kasi dapat entrapment, mag-i-entrap sana kami, nag-schedule ng NBI for entrapment eh. Dahil ibibigay namin, sabi namin, ibibigay na lang namin ng person, kasi humihingi uli ng 100,000 eh. Sige, sabi ng NBI, ibigay mo na lang, pero ibigay natin ng personal. Binibigay na namin ng personal yung 100,000, hindi na, nawala na. So, paano mo ngayon nakakapulin yon? So, ibig sabihin, attorney, pinag-usapan natin dito, wala tayo pang nakikitang solusyon dito eh. Yes. Napakaraming nabibiktima, kawawa yung tao. Kaya sabi ni Attorney Dot, it's time to do something about this. Sino? It's the government should do something about this. Katukin natin ang Kongreso at Senado. Wala na tayong time, Miss Annie. But of course, napaka-productive na naman po ng ating discussion. Thank you very much po sa ating napakahusay na abogado, Attorney Noel Valerio of the MCGI Law Center. Yes, thank you very much. Maraming salamat. Salamat po sa Diyos po. If you liked or learned from this video, please click subscribe.